pamamaraan ng pagniyat? Sinabi natin na ang niyat ay nasa puso ng isang tao, hindi na kailangan binibigkas ng bibig. Di ba? Meron na sinasabi, halimbawa, magsala ko ng asar. Nawaitu salat al-asar ta'abudan lillahi ta'ala. Ang Tagalog nun, ako ay nagniniyat na magsala ng asar para kay Allah. Hindi mo na kailangan banggitin yun. Tulad ng sinabi natin na kapag iinom ka ng soft drinks, kailangan mo pa banggitin yun? Pupunta ka ng tindahan? Hindi na. Di ba? Bibili ako ng soft drinks, 10 pesos, ito na, inabot na sa akin yung Coke, binuksan niya, nilagyan ng straw, higupin ko na, kailangan ba ganun? Di ba? Hindi na. Kasi kaya nga punta ng tindahan, kasi ang niyat mo iinom ka ng Coke. Tama ba? Hindi mo na kailangan i-verbal o banggitin ng bibig mo. Bilang sa kondisyon, yung niyat ng isang tao sa pagsamba, kasi anong sabi sa hadith ni Propeta Muhammad? Sabi niya, innamal a'malu binniyat. Lahat daw ng gawain ng isang tao ay nakabase sa kanyang niyat. Tama ba? Ibig sabihin, kapag gagawa ka ng isang pagsamba, ay huhusgahan ka sa kabilang buhay, o bibigyan ka ng reward, ng kabutihan ni Allah sa kabilang buhay, nakadepende kung ano ang niyat mo nung ginawa mo yung mabuti na yon. Kasi pwede mag-fasting ka, nakalito lang fasting natin, yung pala ang niyat mo, magda-diet ka. So sa kabilang buhay ba, magbibigyan ka ng gantimpala ni Allah, kahalintulad natin ng Muslim na nag-fasting tayo para kay Allah? Hindi, kasi magkaiba tayo ng niyat. Tama ba? So doon tayo bibigyan ng hukom, ng batas ni Allah sa kabilang buhay, nakadepende sa niyat natin. Kung nagniyat tayo ng fasting para kay Allah, ay sa kabilang buhay, makakamit natin ng reward. Yun ang sinabi natin sa niyat na yon. Meron dalawang uri ng pag-iisip ang tao. Kaya minsan napapatanong ka, ano ba yung nag-iisip? Yung utak ba ng tao o yung puso? Ano ba yung nag-iisip? Yung utak ba ng tao o yung puso? Napaisip na ba kayo sa ganun tanong? Bakit ang tao halimbawa alam niya yung sala ay mahalaga at naisip niya pero hindi siya nagsasala? Kung talagang katinuan ng tamang pag-isip sa utak. Tama? Binabanggit ng mga ulama na ang pag-iisip daw ng tao ay dalawa. Ang pag-iisip daw ng tao ay dalawa. Unang-una tinatawag na al-aqlu at-tadbiri. Ang pag-iisip daw ng pagmamanage ng tao sa paghahanap buhay. Naintindihan ninyo? Hindi ba marunong kayo magluto? Tama ba? Marunong kayo mamalengke, magtrabaho. Yung akal na yon, akal ng pagmamanage mo sa buhay yon. Sa utak yon nakalagay sa isang tao. At yung ikalawang pag-iisip, yung pag-iisip ng puso. Ito yung akal na kung saan yung tao nagagabayan siya sa pagitan ng pagtinuro sa kanya yung Islam. Kaya nga si Allah Ta'ala, kapag kinakausap niya yung tao sa Quran, sabi niya Allah Ta'ala, afala yaqilun, hindi ba sila nag-iisip? Ang tinutukoy ng pag-iisip dito ng mga tao, yung kanilang mga puso ay bulag. Naintindihan ninyo? So yung isang taong pwedeng mabulag ang kanyang pag-iisip, pero ang tinutukoy ng pag-iisip dito sa kanyang puso na kung saan hindi siya magabayan sa Islam. Naintindihan ninyo? May mga tao na marunong mag-isip, marunong maghanap buhay, kahalintulad ng hindi Muslim. May matinong pag-iisip sila, pero ang tinutukoy na matinong pag-iisip na yung kanilang utak sa pagitan ng paghanap buhay sa mundo. At ang hayop sa tingin ninyo, anong merong pag-iisip sila? Pag-iisip sa pagitan ng gabay ng sa puso o sa utak? Ha? Di ba yung hayop marunong maghanap buhay? Di ba? Alam niya yung pagkain sa kinakain niya? Di ba? So ang pag-iisip ng hayop na meron silang pag-iisip ng tadbiri, yung pag-iisip ng paghanap buhay, pero wala silang pag-iisip sa pagitan ng gabay ng Islam. Kaya nga hindi sila responsibilidad sa pagitan ng reliyon ng Islam, yung tao lang eh. Nakuha ninyo? Anyway, kabilang sa kondisyon ng pag-aayuno yung dapat na sa tamang pag-iisip. Wastong pag-iisip. At tinatawag na akal, na may tamang akal yung isang tao. Kabilang yung sa kondisyon ng pag-aayuno sa reliyon ng Islam at lahat ng uri ng ibada. Lahat ng uri ng ibada ay kabilang yung sa kondisyon, yung tamang pag-iisip sa isang tao. Kahit mag-ayuno yung isang taong siraulo o yung taong nabaliw, ay hindi pa rin tatanggapin sa kanya at hindi obligado sa kanya. Kasi wala na siya sa katinuan. At hindi niya alam yung ginagawa niya. Naintindihan ninyo? So yan ay kabilang sa kondisyon ng pag-aayuno sa Islam. Ikatlong kondisyon, yung tinawag natin na dapat ay al-Islam. Ang isang tao ay dapat Muslim siya. Ang isang tao ay Muslim dapat siya. Sinabi natin
na ang Islam ay kondisyon para tanggapin, tinatawag na conditional validity. Ibig sabihin, condition ng Islam para tanggapin ni Allah yung isang uri ng ibada. Yung Islam. Ngayon, sinabi natin na ito ay ibig sabihin para tanggapin ni Allah Ta'ala. Ang ibada kasi, ang pagsamba ay obligado sa lahat ng mga nilalang. Pati mga jinn. Obligado sa kanila mag-fasting. Pati sa mga tao, pati hindi Muslim, obligado sa kanila. Nakuha ninyo? Obligado sa lahat. Ang mga taong hindi nag-aayuno, Kristiyano o Hudyo o Buddhism man yan, basta hindi ka nag-ayuno, may kasalanan ka kay Allah Ta'ala. Kasi hindi lang obligado sa Muslim ang pag-aayuno, sa lahat ng mga tao sa mundo, obligado sa kanila. Pero sinabi natin, at kahit mag-ayuno sila, hindi pa rin tatanggapin ni Allah Ta'ala. Anong dahilan? Kasi nga ay kabilang sa kondisyon na tatanggapin ni Allah yung pagsamba mo ay dapat tanggapin mo yung Islam. Naintindihan ninyo? Okay, para mas maintindihan ninyo, halimbawa, ikaw ay CR na lang siya, kailangan niya magwudu. Di ba? Kailangan niya magwudu bago siya magsala. Ang tanong ko dito sa inyo, kapag siya ay nagsala na hindi nagwudu, tanggap ba yung kanyang sala? Hindi. Bakit? Kasi hindi siya nagwudu. Kabilang sa kondisyon ng salay ang wudu. Pero kapag dumaan yung oras ng sala, obligado ba sa kanya yung sala o hindi? Wajib ba o hindi? Obligado. Pero kapag nagsala siya, na hindi nagwudu, na uwihi siya, hindi tatanggapin sa kanya. Naintindihan ninyo? Kasi kailangan niya dumaan sa pagwudu bago magsala. Ganito rin yung pagsamba. Ang pagsamba, kailangan mo dumaan sa pagitan ng kondisyon na tanggapin mo yung Islam, pero obligado pa rin sa'yo yung sala. Hindi lang tatanggapin ni Allah yung sala mo kahit magsala ka kasi hindi mo tinanggap yung Islam. Nagets ninyo? Kasi bakit kabilang sa kondisyon para tanggapin ni Allah yung ibada mo, lahat ng uri ng pagsamba, dapat Muslim ka. Kaya yun ang ibig sabihin ng tinutukoy natin, ang ibig sabihin ng pag-ayuno na ito ay pagpipigil na specific na tao. At ang specific na tao nun dapat unang-una Muslim siya. Kaya ang isang Kristiyano, kapag nag-fasting siya, matino ang kanyang pag-iisip, nagawa niya lahat ng kondisyon, maliban sa Islam, tapos sumabay sa atin, tapos ang niyat niya ay sinamba niya si Allah Ta'ala. Sa tingin niya, tatanggapin niya Allah Ta'ala sa kabilang buhay yon sa mundo? Hindi, kasi hindi siya Muslim. Kaya kasi kabilang sa kondisyon ay ang dapat ay Muslim siya. Ang batas ng Islam umiikot sa mga Muslim. Halimbawa, yung isang tao, pwede ba ako pumunta ng Makkah, Kristiyano ako, bibisita ako sa Hajj? Mag-Hajj ako kasi naiinggit ako, gusto ko. Pwede hindi. Kasi ang ibada ay dapat Muslim siya. So, hindi pa rin tatanggapin ni Allah Ta'ala kahit samba niya si Allah Ta'ala. Kasi bakit? Hindi niya tinanggap yung isang kondisyon ng fasting, yung ibada, yung Islam. Kaya nga sa kabilang buhay, sinabi natin, sabi ng mga taga-paraiso sa mga tao sa impyerno, ma salakakum fi saqar. Anong dahilan bakit kayo nakapasok ng impyerno? Anong sagot ng mga hindi Muslim? Lam nakum minal musallin. Hindi kami nagsasala. Di ba totoo naman hindi sila nagsasala? Bakit yun ang sagot nila? Ang ibig sabihin ng ayat, kahit magsala kami, hindi pa rin tatanggapin ni Allah kasi hindi namin tinanggap ang kondisyon para tanggapin ang pagsamba namin, yun yung Islam. Kaya sabi, lam nakun minal musallin, walam nakun ut'imul miskin. Hindi kami nagpapakain sa mahihirap, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. At naninira kami ng mga tao. Bakit binanggit nila yung mga haram? Samantalang normal naman sa atin, nakikita natin sila na gumagawa ng haram, normal sa kanila. Pero bakit ginawa nilang dahilan yun kay Allah na hindi kami nakapasok ng paraiso kasi gumagawa kami ng haram? Kasi kahit iwanan nila yung haram na yun, hindi pa rin tatanggapin ni Allah sa kanilang kabutihan na yun. Kasi hindi nila tinanggap yung kondisyon ng Islam para iwanan nila yung isang haram. Kasi ang Islam, kondisyon yun para tanggapin ni Allah Ta'ala yung pagsamba ng bawat isa. Kaya nga silang mga hindi Muslim, tatanungin pa rin sila ni Allah Ta'ala sa lahat ng mga ibada na hindi nila ginawa. At paparusahan pa rin sila doon sa sala, hindi nagsasala. Kaya nga, di ba, kapag nagbalik Islam yung isang tao, congratulations. Bakit binabati natin sila? Bakit? Kasi pinatawad ni Allah Ta'ala lahat ng kasalanan, lahat ng sala na hindi nila nagawa nung hindi pa sila Muslim. Kasi obligado pa rin yung sala sa kanila kahit hindi sila Muslim, at kahit nga magsala sila, hindi tatanggapin sa kanila kasi hindi nila tinanggap yung Islam na kondisyon ng pagsamba. Naiintindihan ninyo? Kaya ang isang tao, sabi natin na hindi Muslim, may paparusahan pa rin sila kapag gumawa sila ng haram. Ay nakakabili si Sajid ng isang pagkain na may baboy. Diba? Chichirya. Ang ginawa niya, bawal pala sa aming mga Muslim ang baboy. Binigay ni Sajid sa Kristiyano. Di ba pwede sa inyo? Ito, may baboy kasi bawal. Pwede ba yun o hindi?
Hindi pwede. Kasi nga, ang haram sa atin, haram pa rin sa kanila. At ang utos sa atin ng Islam, utos pa rin sa kanila. At kahit umiwas sila sa bawal, meron ba silang gantimpala kay Allah? Wala pa rin. Kasi nga, hindi nila tinanggap ang kondisyon ng pagsamba ng pag-iwas sa haram. Yun yung Islam. Kahalintulad na hindi nila tinanggap yung kondisyon na sambahin nila si Allah, yun yung Islam, ganun din pagdating sa haram. Nakuha ninyo? Kaya bawal pa rin alukin ng baboy yung kapitbahay ng Kristiyano. Baboy kasi kainin mo. Tinulungan mo pa siya gumawa ng haram eh. Bawal na nga sa kanila, bawal sa atin, bawal din sa kanila. Ang haram sa atin, haram din sa kanila. Yun nga lang ang pinagkaiba, kapag umiwas tayo sa haram, meron tayong gantimpala kay Allah. Sila meron ba? Wala. Kasi bakit? Inaccept natin, yung tinanggap natin ng Islam ay kabilang sa kondisyon para tanggapin ni Allah ang ating ibada. Sa kanila, hindi nila tinanggap. Kaya, anong nangyari sa hindi pa rin tatanggapin ni Allah yung kabutihan nila. Kaya nga, may mga mabubuting Kristiyano pa rin eh. Di ba? Lahat ba kayo dito matino? Mas matino sa mga Kristiyano sa labas? Hindi, di ba? Meron sa kanila, magalang sa kanilang mga magulang. Pero ang tanong ko dito, ang paggalang nila, pagiging mabait nila sa kapitbahay, sa magulang, meron ba silang reward sa kabilang buhay? Wala. Kasi bakit? Hindi nila tinanggap ang kondisyon ng pagsamba nila kay Allah na maging mabuti sa magulang. Yun yung relihiyon ng Islam. Naiintindihan ninyo? Hindi. Tama? Yun ang tinutukoy doon. Ngayon, kaya nga ang isang tao kapag siya ay nagbalik, pumasok sa relihiyon ng Islam, anong kino-congrats natin siya? Congratulations, Masya Allah, masaya kami, Muslim ka na. Bakit? Anong sabi doon? Kasi nga pinatawad na ni Allah lahat ng kanyang kasalanan. Anong kasalanan yun? Yung kasalanan dati na umiinom siya ng haram, gumagawa ng haram, at nagiiwan ng mga wajib ng sunnah, ng fasting, ng sala, pinatawad na ni Allah. Kasi obligado pa rin sa kanila dati yun. Ngayon, nung tinanggap niya na yung kondisyon ng Islam, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tinanggap ko na ang Islam bilang kondisyon ng pagiging obligado sa akin ng ibada. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Kaya yun ang nangyari sa isang tao kapag tinanggap niyang relihiyon ng Islam kabilang sa kondisyon na para tanggapin sa kanya ni Allah wala ng ibada. Paano ang tanong dito? Paano kapag ang isang tao nag-Muslim, Kristiyano, na hindi Muslim, tas nag-Muslim, tapos lumabas ulit sa Islam? Ano mangyayari sa kabutihan niya? Sinabi natin, yung kabutihan ba niya, makukuha pa rin niya sa kabilang buhay? Anong sabi ni Allah Ta'ala? May yartad minkum an dini. Sino man sa inyo tumalikod sa Islam, pahabitat sa maloob, dudurugin ng Allah Ta'ala yung kanyang lahat ng kabutihan, mawawala pa rin. Paano kapag nag-Muslim ulit? Di ba? Dating hindi Muslim, nag-Muslim, lumabas, nag-Muslim. So paano yung itong, di ba nag-Muslim siya ng una? Paano yung kabutihan niya nagawa niya dito? Babalik pa sa kanya nung nag-Muslim siya ikalawang beses? Babalik ulit sa kanya yung kabutihan niya. Pero pag lumabas siya, durog ulit lahat ng kanyang kabutihan. So yun ang tinutukoy patungkol sa isang tao na ang Islam ay kabilang sa kondisyon ng pagsamba kay Allah subhanahu tabarak wa ta'ala sa pag-ayuno. Kayo ay mag-fasting kapag na-witness nyo na yung buwan ng Ramadan at kayo ay mag-Eid kapag na-witness nyo na yung buwan ng panibagong buwan. So kabilang sa kondisyon na magbago ka mag-fasting, siguraduhin mo na ay nakapasok ka na sa buwan ng Ramadan. Ito yung pinaka-confuse. Yung pagpasok kasi nag-aaway-aaway yung mga taga-Dakota kasi may kanyang-kanyang buwan sila sa bahay. Ganto. Paano malalaman na nakapasok na ang buwan ng Ramadan? Tandaan ninyo, ang kalendar ng Islam hanggang 29-30 lang. Wala tayong 31. Nakuha ninyo? Di ba 12 yung months natin? Merong December, January. Sa Islam, 12 din. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan. Pang-9 yung Ramadan. Hanggang 30 days lang tayo palagi. Either 29 o 30 lang. Bago mag-Ramadan, itong buwan na to, bago mag-Ramadan, tinatawag na Sha'ban. Sa 29 ng gabi, mag-moon sighting tayo. Ito para maintindihan ninyo, intindihin ninyo. Di ba pagdating ng Maghrib, titingin tayo ng buwan. Tama? Pag hindi mo nakita ang buwan, hindi mo nakita, kasi ang araw natin nag-uumpisa paglubog ng araw eh. Hindi pagpatak ng alas 12. Di ba? Sa Pilipinas, pagpatak ng alas 12, ay ba ang bagong araw na? Bagong calendar na? Tama? Sa Islam, hindi. Paglubog ng araw. Naintindihan ninyo? Okay, i-assume natin nasa 20, papalubog na yung araw. Papasok tayo ngayon sa kalagitnaan ng gabi, hindi natin alam kung itong araw na ba ito ay 29 ito at itong gabi ay 30 na. Tama? Itong, di ba, nasa Maghrib ka. Lubog yung araw dito sa 6. Itong araw na ito ay 29 kasi araw. Itong gabi ay
Hindi mo alam kung 30 ba o lilipat ka na sa 1. Kasi nga, 29 o 30 lang tayo. Nagets niyo? Ngayon, pagpunta dito sa gabi na to, sisilip ka. Kung makita, maitim pa yung kalangitan. Di ba? Ngayon, pag nakita, hindi mo nakita yung buwan, sa gawin na yon, ng paglubog ng araw, pag hindi mo nakita, ibig sabihin, itong gabi na to ay gabi to ng pang 30. Kasi nauuna ang gabi sa ating bago ang araw. Nakuha mo? Ibig sabihin, mag 30 days, pang 30 days na to. Tama? So, automatic hanggang 30 days lang tayo. Ibig sabihin, yung next day, yung susunod na Maghrib na bukas, yun na yung pang-uno. Yun na yung Ramadan. Kasi hanggang 30 nga lang tayo. Nakuha ninyo? Ngayon, kapag nakita mo yung buwan na to, ibig sabihin itong paglubog ng araw, itong araw na to, ito na yung pang 29. Nagets ninyo? Nagets ninyo ba? Yun ang nangyayari sa atin. Kaya nga nag-telescope yung mga iba dyan, pumunta ng Baywalk. Ang titignan nila doon, paglubog ng araw, titignan nila yung moon. Ito ngayon para maintindihan ninyo. Nagkakaroon ng pagtatalo yung iba't ibang bansa patungkol sa buwan. Tama? Susunod ba tayo or hindi? Normally sa Southeast Asia, pag nakita ng isang beses yan, nakikita ng buo yan. Naintindihan ninyo? Nakuha ni Southeast Asia. Pag sinabi mong bansang Southeast Asia, ano ba yung mga bansa na magkakatabi dyan? Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Southeast Asia yan. Normally, isang buwan lang yan. Possible na sinusunod pa rin natin yung lugar natin. Tandaan ninyo, itong unang tandaan ninyo. Ang moon ay unang basihan natin sa lugar natin. Tama? Pag hindi nakita sa Pilipinas, nakita sa Indonesia, possible na ang Indonesia gagawa sila ng doon sila mag-umpisa, tayo hindi. Pero normally sa atin, nagkasabay yan. Nakuha ninyo? Pero kapag hindi, pwede nilang sundin yung kanilang sariling buwan sa atin, hindi nakita, sundin natin yung sarili natin. Ang problema dito, paano kapag may sariling bansa si Sajid sa Zamboanga, tapos may sariling gobyerno si Romel sa Manila, hindi nagpapatalo. Hindi, may umam kami dito, may ustad kami dito, may sarili kaming telescope. Dapat kanyang-kanya tayo. Ilagay natin nag-away ha, i-assume lang natin nag-away si Zamboanga pati si Manila. Tama? Ang sabi ng Zamboanga, nakita doon. Sabi ng Manila, hindi namin nakita dito. Tama? Naintindihan ninyo? I-assume natin nag-away. Anong mangyayari dito? Ang mangyayari dito, susundin ng tao kung sino yung nasa gobyerno. Nasa wulatul umur, nasa gobyerno. Maintindihan ninyo? Halimbawa, sinabi ng mga taga-Zamboanga, yung gobyerno o yung Sulu, okay, mag-declare tayo, ngayong gabi, umpisa tayo ng tarawih. Tama? Ngayon sa Manila, okay, so ngayon, hindi tayo magtarawih ngayon, bukas tayo magtarawih. Tama? Pareho lang tama yun. Basta sinunod yung gobyerno na Muslim. Huwag ka mga away church sa Facebook. Ngayon, paano kapag hindi pa nagkasundo yung gobyerno? May sariling masjid ang Ermita, may sarili ang Dakota. Diba? Hindi, may sarili kami mosque doon. Susundin namin yung taga-Siam kami. Malapit kami sa Robinson kasi mga Arabo nandyan. Tama? Ngayon, sabi ng mga taga-Quiapo, hindi, magano kami. May sarili kami mosque, kami masusunod dito. Sino ang susundin? Sino yung mali? Walang mali doon. Ang susundin nyo na yung imam ng masjid. Ibig sabihin, lahat ng mga sumusunod sa kanyang mga lugar at sa kanyang mga masjid, lahat sila tama sila. Huwag kayong mga away. Lahat sila tama kasi nag-effort naman sila eh. Ginawa nila yung makakaya nila eh. So kabilang sa kondisyon dito ay dapat pumasok na yung oras ng waktu ng Ramadan. Kahalin tulad ng sala. Pwede ka ba magsala ng duhur ng 11? Pwede? Hindi. Tama. Ganun din sa Ramadan. Hindi ka pwede mag-ayuno kung unahan mo yung Ramadan. Kahit hindi mo pa nakita ang buwan. Tama ba? So kabilang yung sa kondisyon na dapat ay pumasok na yung waktu ng Ramadan yung isang tao naglalakbay ay hindi obligado sa kanya mag-fasting. Bakit? Kasi in-excuse siya ng Allah Ta'ala sa Quran. Pero kapag nag-fasting siya, tatanggapin pa rin ni Allah. Kapag nag-fasting siya, tama pa din. Kapag hindi siya nag-fasting, okay lang din. So dito pumapasok na ang paglalakbay o pag-stay kabilang sa kondisyon na wajib. Pag sinabi mong wajib na stay in ka, ito yung kung saan na tawag dito, kapag sinabi mong stay in ka, ibig sabihin, wajib sa'yo yung fasting. Tama, kapag nag-travel ka, naglakbay ka, ay malalaglag sa'yo yung mawala sa'yo yung pagiging obligado ng fasting. Ibig sabihin, may option ka. Pag naabutan ka ng buwan ng Ramadan, wajib sa'yo, pero nasa option ka. Bakit anong sabi ng Allah Ta'ala sa Quran? وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ Sino man sa inyo may sakit, o kaya siya ay naglalakbay, فَإِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ay
pwede niyang pagbayaran yung fasting na yun sa ibang araw, pagkatapos ng Ramadan. Sabi daw kapag ikaw ay naglalakbay. So, ibig sabihin, ang paglalakbay, ang pag-stay in ay kabilang sa kondisyon ng wajib. So, dapat stay in ka. Ngayon, ang tanong dito, Ustad, ano bang mas mainam? Mag-fasting ka o hindi kapag ikaw ay naglalakbay? Si Propeta Muhammad SAW, siya ay nag-fasting habang naglalakbay. Nakuha ninyo? Tama. Pero nung siya ay pumunta ng Makkah, meron siyang naabutan na himatay doon. Tapos nakita niya, ano nangyari sa kanya? Ya Rasulullah, siya ay fasting. Sabi ng Rasulullah, Laysa minal bir an tasuma fis safar. Hindi kabilang sa kabutihan na mag-fasting ka pag naglalakbay ka. So si Propeta Muhammad nag-fasting, kasing tao na sabi niya, huwag ka mag-fasting kapag naglalakbay ka. Ang pinakapunto dito, ang pinakatamang sagot, kapag nahihirapan ka na mag-fasting habang naglalakbay ka, huwag ka mag-fasting. Kapag kaya mo naman, mag-fasting ka. Halimbawa, para maintindihan ninyo, aalis si Alfad ng galing Manila papunta ng Zamboanga, ang flight niya 1 oras lang. Alfad, may hirapan ka ba pumunta ng Zamboanga? Mula dito, nakataksi ka, nakagrab ka, tapos pagdating sa airplane, naka-aircon ka pa? May hirap ba? Ang baggage mo, papadala mo pa doon sa mga nagdadala, o sir, 20 lang, ako nang buhat. Di ba? Baggage mo na, tinamad ka pa. O tutulakan ka pa ng pushcart. So, nahirapan ka ba doon? 1 oras ang punta ng Zamboanga, pati yung Zamboanga, suntuin ka pa ng Land Cruiser, ng Fortuner. Pagdating doon, diretso ka pa sa hotel, tulog ka. Sa'yo mo, pagod ka, hindi mo kaya mag-fasting. Anong kalokohan yan, Alfad? Huwag mo gagawin yon. Kasi hindi ka naman nahirapan doon eh. Tama ba? Ngayon, ang tanong dito, okay, sa si Alspar, galing Manila punta ng Zamboanga, pero nagkotse, nasakyan. Di ba? Nasubukan nyo na pumunta ng Quezon City, magmotor ka nagkotse lang. Di ba? Sobrang sakit sa katawan. Kasi Quezon City lang, 2 oras na pag-traffic. So doon nahihirapan siya. Tapos iba-iba pa yung, labog pa yung utak mo sa paglalakbay. Tama, nagusto ka pa, nahirapan ka, mag-fasting siya o hindi? Hindi, kasi alas mo, papatayin mo yung tao eh. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Yun ang karugto ng ayah. La'allakum tattaqun, wa in kuntum ala safarin. Kapag kayo ay naglalakbay, sabi ng Allah Ta'ala, so yung naglalakbay, excuse siya sa pag-fasting. Kapag nahihirapan siya. Yuridukumullahu al-yusr. Sabi ng Allah Ta'ala, gusto niya Allah Ta'ala mapadali sa inyo yung ibada. Huwag niyong pahirapan yung sarili ninyo. Binigyan sa atin ng excuse ng Islam ay kapag naglalakbay ka, nahihirapan ka, ay mas maganda huwag ka mag-fasting. Ustad, paano ko malalaman na yung sakit ko ay kailangan magbabayaran ko o hindi? Yun ang tanong doon. Tama? May 2 uri ng sakit. Yung sakit na hindi na gumagaling o matagal gumaling at yung sakit na panandalian lang na magbabayad ka pagkatapos ng Ramadan. Halimbawa ng sakit na mabilis gumaling na pwede ka magbayad. Bawa, nagkasakit ka ngayon, pwede mo bayaran pagkatapos ng Ramadan. Ano yun? Halimbawa, sinipon si Adspar, nagkalagnat. Habang buhay ba may lagnat ka, Adspar? Di ba? Hindi naman. Pwedeng 2 araw lang yun, 3 araw. Pagkatapos wala na. So, bayaran mo yan pagkatapos ng Ramadan. Pero ano yung sakit na kung saan matagal gumaling? O minsan hindi na gumagaling? Di ba yung stomach ulcer? Iba yung sakit na yan eh. Hindi pwedeng gutumin yung tiyan mo. Kasi bakit pwede kang mag-collapse? Hindi pwedeng walang laman yung tiyan mo dyan. Ngayon, anong gagawin ng isang taong pag may sakit ng stomach ulcer, halimbawa na matagal gumaling yan, mga years, taon yan, bago gumaling yan, anong gagawin niya? Ay fidya. Ang fidya, magpapakain siya. Tama? So, 30 days papakainin niya rin. Nakuha ninyo? Yun ang kanya, 2.5 ang sa. Ang isabihin na, nispus sa, kalahati ng sa. Ang sa kasi ay nasa, di ako nagkamali, is 2.5 kilo ata. So, kalahati ng 2.5 kilo ay yun yung pakakainin mo sa isang tao. 2.5 kilo. Nasa ilang kilo yun? 1.25. Di ba? So, 1.25 kapag nispos sa kalahati ng sa 1.25. Yun yung pagkain na yun ang ipapakain mo sa tao. So, yun yung kapalit. Naintindihan ninyo kapag may sakit ang isang tao. Ngayon, paano mo malalaman yung sakit mo ay kailangan mo pala magbayad o hindi? Sino ang dapat pariringgan mo na, Ustad, may sakit ako? Yung sakit ko na to ay permanente. Hindi nagagaling. Okay, pumunta sa akin, hindi naman ako doktor eh. Ang magkasabi sa inyo yan, doktor, kung kailangan mo pa, gagaling ka pa o hindi. Ngayon, kapag kung anong sinabi ng doktor, ay papakita mo sa ustad, dun magbabase ang ustad. Yung sakit mo na to, ay sabi dito, 3 taon. So 3 taon, ulcer ka, hindi ka mag-fasting kasi nga baka mamatay ka. Binigyan ka ng excuse ng Islam na hindi mo gagawin yon, kundi excuse ka doon. So, yung pakikipagtalik nakakasira sa pag-aayo na yon. Naintindihan ninyo?
So sa araw ng Ramadan, pagdating sa gabi, bawal pa ba? Pag sa gabi ay pinapahintulot na sa mag-asawa yung pakikipagtalik sa kanya. Meron isang hadith na dumating yung isang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng nabi niya, "Ya Rasulullah, halaktu." Sabi niya, kasawian sa akin. Sabi niya, qala wa qad waqatu limra'ati fi Ramadan. Anong nangyari sa akin? Sabi niya, ay nahulog ako sa aking asawa sa araw ng Ramadan. So dito, inutos siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafara. Ang kafara, kabayaran sa kanyang nagawang kamalian. Kasi may kabayaran yun eh. So ano yung kabayaran na yun? Ay siya ay mag-aayuno ng 2 buwan. Bawal putulin yun. Imagine, 2 buwan. Tapos sabi, matanda na. Ya Rasulullah, hindi ko na kaya. Matanda na ako eh. So sabi niya, magsadaka, yung kafara na lang gagawin, magpapakain ka. Kaya, magbibigay mo na lang yung kalating 1.25 kilo sa mga nangangailangan doon sa lugar ninyo. Kung sino yung pinakamahirap sa inyo, ay doon mo ibigay. Sabi niya lalaki niya, Ya Rasulullah, sa lugar namin ako lang yung pinakamahirap. Napatawa yung Rasulullah doon. Sabi niya, edi sa'yo mo ibigay na lang yan. Nakuha ninyo? So yun yung nangyari. So kabilang sa nakakasira doon ay yung paglapit ng lalaki sa kanyang asawang babae. At lahat ng mga mukaddima, pag sinabi natin mukaddima, lahat ng mga pamamaraan na kung saan baka mahulog ka sa asawa mo, iwasan mo. Iwasan niyo yumakap, iwasan niyo umalik, iwasan niyo yung kalabit-kalabit. Kasi baka hindi mo pigilan. So iwasan mo lahat ng mga bagay na yun. Diba? Iwasan mo lahat ng mga pamamaraan ng mga bagay na maglilid sa'yo, madaling ka sa pasira sa pag-aayuno. So ikalawa, ang nakasira sa pag-aayuno, ano yun? Yung al-akal wa syurb. Yung pagkain pati pag-inom. Yun naman talaga yung pinagbabawal sa atin. Ano, Ustad, yung tao nagluluto, kailangan niyang malaman kung mapait ba o mapakla yung kanyang naluto. Titikman ng asawa niyang kanyang niluto. Mapait ba na sobrang ba sa asin o hindi? Pwede ba yun o hindi? Pinapahintulot yun. Basta yung tikim lang na kung saan hindi yung intention at makakasira sa kanyang pag-ayuno. Naintindihan ninyo? Yung titikman lang niya, ganun. Tapos, niya na. Iwasan niya, dura. Sino man nakakain doon ay masisira ang kanyang pag-ayuno. Kasi bakit? Pinahintulot sa atin yung pagkain pati pag-inom kapag lubog na ng araw. Sabi ni Allah Ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. Kumain kayo at uminom. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Hanggang sa kapag naging malinaw na sa inyo yung sinulid na itim. Ang tinutukoy nyo kapag naging malinaw na lumubog na yung puti, yung araw, at lumubog na yung araw at naging lantad na sa inyo yung madilim na gabi. Doon kayo pinapahintulot. Ustad, paano naman kapag si Dalpaki nakakain ng chocolate na kalimutan niya? Nasira ba yung kanyang pag-ayuno o hindi? Merong binanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man nasiya wa huwa sha'im." Sino man nakalimot at siya ay nag-aayuno, fa'akala aw syarib, siya ay nakakain at nakainom, fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa, ay pinakain ka ni Allah at pinainom ka niya. Swerte mo. Pero pag nakalimot ka, pinakain ka ng Allah Ta'ala at pinainom ka niya. So, ituloy mo pa rin yung fasting mo. Tutuloy mo pa rin yung fasting mo kasi nakalimot ka lang doon. Paano, Ustad, halimbawa, kapag ay nakakain ka at ginunguya mo, tapos naalala mo nandito pa sa bibig mo, ay alisin mo. Kasi ang tinutukoy na pagkalimot kapag nalunok mo na. Mali ba kapag sa lalamunan mo na, magaling mo yung sarili mo, wag mo na gawin yun. Ay, kapag nasa lamunan mo, ay nakadiretso na yon. Pero pag nasa ibig pa, ay idura mo. So ano ba yung mga halimbawa dito? Makana fil ma'na al-aklu wash-shurb. Ano man yung mga bagay na kahalintulad ng pag-inom pati pagkain na pinapasok sa katawan ng tao. Anong halimbawa pinapasok sa katawan ng tao? Anong halimbawa pinapasok sa katawan ng tao na kahalintulad ng pagkain at inumin? Tanong ko sa inyo, hindi ba yung pagkain pati inumin, ano ba ang pinakapunto kapag kumakain ka? Ano ba yung nakukuha mo sa kanya? Kalakasan, di ba? Energy. Ano man yung lumalabas na pinapasok sa katawan mo na energy ang nakukuha mo, nakakasira siya ng pag-aayuno. Halimbawa ay dextrose. Di ba kapalit nyo ng pagkain, pinapasok yun tinutusok yun sa ugat kasi para may energy yung dugo mo. Meron kang energy sa katawan mo, dextrose. Yung dextrose, nakakasira o hindi? Nakakasira. Kasi kahalintulad siya ng pagkain eh. Yung tao may hika. Yung tao may hika, nakakasira ba ng pag-ayuno o hindi? So kapag meron siyang hika, gumagamit ng nebulizer. So ang nebulizer sa tingin ninyo, nakakasira ng fasting or hindi? Ang nebulizer parang hangin. Magkaibang hangin, tubig at pagkain. Di ba sa paghinga yon?
Sino ba sa inyo nakakita nebulizer? Di ba ginaganon? Parang mamatay na yung tao.